Yo, what's up mga classmates? Welcome back here sa ating YouTube channel. At sa video na to, ituturo lang naman natin mga classmates kung paano mag-create ng Maya business account gamit ang cellphone mo. At kapag nakapag-create ka ng account, bibigyan din kita ng tips kung interesado kang mag-upgrade from level 1 to level 2. Kung paano tataas yung chance mo na ma-approve. So mapapanood mo yon sa pinakadulo ng video na to after natin ituro kung paano mag-create ng account. At bago tayo magsimula, don't forget to like this video at i-subscribe mo na yan kung hindi ka pa nakasubscribe. I-hit mo na rin yung notification bell icon para lagi kang updated sa ating random tutorials na ina-upload and YouTube tips. And at the same time, very soon baka mag-upload na rin tayo ng Forex trading knowledge dito sa ating YouTube channel. Also, don't forget to share this video para dun sa mga hindi pa nakakapag-create ng Maya business. And video tutorial, pasok! As usual, pupunta muna tayo sa Play Store para i-install ang Maya Business app. At kapag na-install mo na, i-click mo lang open at pindutin ang agree button. And scroll left mo lang and get started. Click register at makikita mo na yung mga steps na pagdadaanan mo. Click start kapag ready na. So basically, fill upan mo lang yung full name mo dito at maglalagay ka ng active number mo kasi doon isi-send mamaya yung OTP. At sa password naman, kapag mag-create ka ng password, kailangan may small letter, big letter, number, at special character para mabilis ma-approve. And then, kailangan mo rin maglagay ng email address, yung talagang nabubuksan mo dahil mag-send din si Maya app ng OTP code number doon. Click next kapag okay na. Kapag gusto mong i-edit, click edit lang. Click next kapag okay na talaga. Click proceed pag sure ka na talaga. Then, yun, may ma-receive ng OTP number sa number na nilagay mo at i-type mo lang yun kapag natanggap mo na. At kapag okay na, click next. At sa email naman tayo, check mo muna yung box, then punta ka sa email na nilagay mo. At kapag natanggap mo na, copy mo lang yung code number na sinend sa'yo. Then kapag nakopy mo na, i-paste mo lang dito. Yan. Kapag na-paste mo na, click next. At i-check mo tong box. Click agree. At yung middle name, kailangan ilagay mo rin. Kailangan kumpleto. Yung date of birth, fill upan mo rin. Then, click OK kapag okay na. At yung date of place, kung saan ka pinanganak. And automatic dito sa country of birth, Philippines na yan. Saka sa nationality. So, kapag okay na, click next. At sa work details mo, ikaw na bahala mag-fill up kung ano yung work mo. Fill upan mo lang yan hanggang matapos mo. Specify mo lang din kung ano yung industry yung work mo. Tapos click next kapag okay na. Tapos yung full address naman. Make sure na tama yung address na ilalagay mo. Kahit isang letra dapat hindi magkamali. And yung zip code, huwag mong kakalimutan. Pag di mo alam yung zip code, search mo lang sa Google kung ano yung zip code. Tapos kapag naalaman mo na yung zip code, basically type mo lang. At saka mag-proceed ka. Then, click next kapag okay na. Sa ID naman, napipiliin natin yung national ID. Recommended national ID para mabilis ma-approve based on my experience. So, show camera, tap mo lang yan. Tapos dito, kuhanan mo yung harap ng ID mo. Tapos, click next kapag okay na. Make sure malinaw yan. Saka yung likod din. Pindutin mo lang yung screenshot sa gitna. Kapag okay na, click next. Ayan. Ngayon, dito sa ID number, isusulat mo yung pinaka-number doon mismo sa ID. Make sure dikit-dikit lang siya. Para hindi magka-problema. At dapat hindi kulang yung number. So, sa expiry date, kung may expiry date, basically ang national ID, walang expiration date yan. So, i-cancel lang natin. Tap lang natin tong not applicable. Tapos, scroll down mo lang at click next. As left side, pa-left. Tapos dito, mag-selfie ka. Meron siyang instruction. Basahin mo na lang. Tap mo lang pa-left side. Tapos click next. Start video selfie. Yan. Ipaloob ang iyong buong muka sa frame at i-press ang record button. Kapag okay na, tumango ng pataas at pababa. Lumingon sa kaliwa at kanan. Then, kapag okay na, click next. And yun, pwede mong i-check, double check yung mga pinilapan mo.
para sure talaga na walang magiging problema. So, scroll down mo lang para ma-check mo isa-isa. At kapag okay na, submit. Then, successful ka nang nakapag-register ng Maya app account mo. Pwede ka na mag-login. So, ilagin mo lang yung number na nilagay mo at yung password na create mo kanina. And may OTP kang marireceive. I-type mo lang yung OTP once na nakapag-login ka para makapag-submit ka. At i-check mo lang to, click mo to, then yun, nakapag-login ka na. So, para sa upgrade naman, para maging basic level 2 ka, basically hindi ko na na-record yung proseso nun. Pero ibibigay ko sa yung tips na ginawa ko kung bakit na-approve ako sa level 2. So, ito yung mga panahon na hindi pa ako na-approve, waiting pa siya for 48 hours. So, ito na yung tips na pwede kong ibigay sa'yo para maging mataas yung chance mo na ma-approve from level 1 to level 2. In my case, to be honest, maraming beses ako na-reject. Paulit-ulit lang ako nagre-register papunta sa application ng level 2 upgrade. So tuwing nare-reject ako, ang ginagawa ko, pinapahinga ko ng ilang weeks bago ako mag-re-apply ulit. So basically, hindi ko na na-record yung kung paano yung process ng registration para sa upgrade. Pero madali na lang yun eh. Kalikutin mo na lang yung account mo. Pero itong tips na to, yung nakatulong sa akin para ma-approve ako. So, ilang beses ako na-reject. After a few months bago ako na-approve, ito lang talaga yung huling ginawa ko since hopeless ako na lagi ako nare-reject. Yung pinakahuling registration na ginawa ko papunta sa level 2 upgrade is dinouble check ko talaga yung full name. Kailangan, especially yung middle name, kailangan buo mong ilalagay, hindi yung one letter lang tas may tuldok. Yung una kong ginawa ganun, tapos yung kinumpleto ko siya, doon ako na-approve. So, dapat nakasunod ka talaga sa ID na ginamit mo. And isa pang tip is, dapat ang gagamitin mong ID is national ID. Kasi mas mataas yung chance na mabilis kang ma-approve. Kasi sa ilang beses ako na na-reject, iba-ibang ID ang sinusubukan ko. Pero paulit-ulit ako nare-reject. Di ko alam kung bakit. And yun nga, yung input ng details ng ID mo, dun sa registration process na tinuro natin, do-double check mo talaga siya, especially yung number. Kailangan hindi siya magkakalayo. Pag tinype mo na yung mismong number mo sa ID mo, na i-encode mo sa registration process. Kailangan hindi kulang, hindi sobra, at hindi magkakalayo yung number. Kailangan dikit-dikit lang. So, maliwanag tayo dun. And yung sa date of birth din, dapat di ka rin magkakamali. So, upon trying and trying, so itong tips na binanggit ko sa iyo ngayon, eto na. Dito lang ako talagang na-approve. Yung dinouble check ko tong mga nabanggit ko sa'yo. And kung hindi ako nagkakamali, matagal na kasi yung video na yun eh. Ngayon ko lang talaga nagawa tong tutorial na to. Kung hindi ako nagkakamali, di ba nakalagay dun sa app, 48 hours kang mag-iintay. So yung akin kinabukasan, after ng registration na yun, para sa upgrade, pagkagising ko, nakita ko na approve na rin ako. And dinouble check ko rin sa application. Yun, yung level 2 is naka-check na siya. So, I hope na nakatulong tong tips na to. And why not na-try mo kung sakaling hindi ka ma-approve sa level 2 upgrade. And kung sa tingin mo na nakatulong talaga to at very helpful tong video, don't forget to like this video at mag-subscribe ka na rin. And kung sakaling may mga comments ka, tanong, comment mo lang below. And kung interested kang mag-create ng GoTime account or Cbank account, punta mo lang yung video sa screen na papapanood mo ngayon. And I will see you sa next video upload. Bye-bye!